Ang kalito puntahan namin yung ano, San Joaquin. Magpapatay pa ako doon. Sige. Sir, pauna na po ka, sir. Kuya, salamat ha. Iba-iba naman yung ano, iba yung nakafocus doon. Ang kalito, thank you ah. Ito pa lang, Tito, malaki na yung ano, savings kasi Kahit na i-transport mo pa. Hindi kami yung gumastos sa ano dyan. Oo. Pagpapalaki dyan. Tapos, diretso tayo dito. Yung transport lang yung ano, yung talagang medyo ano. So manual yung pag-harvest nila ng ano ng bunga. Manual. Siguro dahil sa ano din, yun mataas yung value niya. So talagang mas prefer nila. Oo. Kasi imagine kung magkaroon ng pilferage yan. Oo. Di ang laki ng mawawala kung talagang ang value natin is yung seed, yung mismong seed niya. Oo. Kasi along with the cob, nasa 25 pesos yung ano nila eh. Bili. Compared dun sa, yun, yung price ng mais ngayon, napakababa ngayon. Nasa 12. 12 dito. Grabe. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sige ito, Bogs? Ito, sa amin to. So for commercial production, yun, dati ang naging focus talaga namin mainly silage. Pero yung silage okay siya pag ibibigay mo talaga sa pang ano na, pang fattener na. Yung normally yun, yung mga reject namin sa breeding na pwede namin i-dispose by December kung kailan maganda yung price ng baka. Nakita namin may win-win solution naman dyan. Pwede pa rin pakinabangan ng baka yan. Kung ano yung mahulog sa harvester, yun yung ano yun namin. Yun yung kukunin namin tapos ipapakain sa mga baka. Ito, bukas i-harvest na rin siya. Na-try, yan, ang na-harvest namin kadalasan yun, naka-ano kami, 9 tons per hectare, pero may time na na-try na namin ng more than 10. Pero ang gusto namin i-target is umabot din sa, sa 12 at some point. Pero hindi rin all the same. Ito, isa to sa mga better performing na areas natin. Ang maganda kasi sa area din dito is nakakapagtanim kami even during the rainy season dahil well-drained tong area na to. Next year, plan namin, tabako naman ang itatanim namin dito. Ilang hectares to? Ito, nasa 5.6 total. Iba-ibang stages dito eh. Makikita nyo doon sa kabila, meron din tayong mga tanim doon. Pero may mga area din na hindi gaano maganda, yung mga parts din na na-waterlog. Oo. Ito, yung corn. Yung corn natin. Maganda. On for harvest na rin, dalawa yung ano niya. Ano to NK6130. Bagong ano ng Syngenta variety. Maganda, no? So yung harvest na ito bukas, ano na siya? Yung grain na siya? Bukas ano na siya, for grain na. Dadaan na siya ng harvester. Harvester na diretso. So yun. Tapos mapapakain mo pa rin sa cattle yung ano? Sa cattle itong leaves, stalks. yung stalks niya. Kasi sabi nila, well, low nutrient value compared sa ano. Pero kumbaga sa iba, kinukonsider na nilang waste eh. So parang sa amin naman, since parang plus na siya sa corn growing operation namin na maibigay namin sa mga cattle namin. Oo. Okay na, kaysa tapon. bibili ka sa labas or tapon. Tapos after nito, yun, yung tae ng baka, ibabalik din namin dito. Oo. Spread namin using the manure spreader. May ano ko na, yung manure spreader. Meron din po dito. Oh. Attachment din ng Massey Ferguson. Dahil mo na rin ano, implements. Implements dito. Dami ka na.
Ganda Yan, rito. manure spread. Tapos yung harvesters may dalawa. Oo. Yan. May mga area din na mahina, pero okay naman. May mga area na nagpo-perform. Ang ganda. Ayan. Ito yung maluwang na Oo. na area. Hindi naman lahat may part talaga na waterlog, kaya yan yung nahirapan lumaki nun. Pero yan yung mga ano naman namin dyan, kung maganda yung corn namin, binibenta namin for commercial purposes. Yeah. Ang plan B namin dyan, kung hindi masyadong maganda or hindi maganda yung price, for silage. Oo. Ito yung dating anong nag-video kami ni Papa mo, ni Mayor. Baka Ito ba yon yung ginagawang before? Irrigation? Baka iba pa yun, Tito. Iba ibang pa site yun. Pero ito naman, more of na to, sa San Roque. San Roque to? Doon sa Banila River, more of doon nag-benefit. Hindi, may ginover kami ni Papa mo before na na ginawang irrigation from a river dito sa San Joaquin. Wait. Tama. Yan. Yung part na yan. Oh. Yung dam ng San Joaquin. Yung NIA project yun eh. NIA. Nagbe-benefit siya galing sa yun. Part na yan, Lagasit River eh. Mm. Ito yung super ganda na lugar na for the longest time na lumaki ako ng Balongaw. Hindi ko alam na may Hindi ganito. nakita yung ganito. Tataniman namin, after nyan, tataniman namin ng Tito, ng rice. Oo. Rice. Nagiging rice. Ito ba yung tama? San Leon yung area na yan? Bandang San Leon na yan, Tito. Yan, Yung part San na yan. Leon. Yan. Ang maganda rin dito sa area na to is yun, na nakakapagpapasok na lang kami ng tubig. Kakausapin na lang namin yung mga ibang may lupa dun sa taas. Tapos yun. Hayaan nila kami na magpapasok din ng tubig dito sa corn. So doon kami nagkakaroon din ng savings sa irrigation. Ang galing mo nang mag-farm, ha? Dami pang Tito. Ewan ko, yung, di ba, parang akala ko parang after ilang years, talagang parang dami pa rin tuition fee. Non-stop ang yan eh, non-stop learning talaga eh. Tapos learning, improving, ganyan, recalibrating, ganyan. Embrace mo na talaga yung farming. Na-embrace na rin, Tito. Kasi parang kala mo perfect na, pero yun, minsan kasi parang may maraming bagay kasi na beyond your control din. So, nasa sayo na lang yan kung saan mo ipoposition yung gusto mo itanim, ganyan, ano yung tamang timing, ganyan. Pero yung may mga bagay na talaga, hindi mo rin makontrol. Galing. Tignan natin dito yung mga cattle. Sige. Okay, ito medyo... Teka ako muna. Okay. Hindi ka kasi nag-videographer. Hindi kumuha ng videographer. Nagtipid. Dito yun, may mga segments sa sphere. Sabi ko magkano na siya eh. Para matap niya yung younger audience eh. Parang di ba magkakaroon ng segments na kayo, Tito, may times na si Sophia yung... Ayaw pa niya eh. Kinukonvince ko pa eh. Tignan natin yung cattle, yung new cattle farm. Ay, yung cattle mo, transfer mo na doon sa new property? Hindi fully, Tito. Parang nilagay ko lang doon sa... May mga iba kami nilagay doon, pero yung pregnant herd, iniwan namin sa old. Mm-hmm. Yung kung saan yung pregnant herd, yun yung feature natin last time. Oo. Ito naman, bagong location. Hindi mo nakabakit. Oh, wow. Ayan nag-overload ito Ganda. Yung mga ito yung mga diba last time yung farm na pinuntahan natin, yung Tito? Yun Sa yung main Mabini. herd namin. Sa Mabini. Mabini, yes. Ito part na to ng barangay San Aurelio 2nd eh. San Aurelio 2nd to? San Aurelio 2nd na to. Medyo ito yung parang mountainous part ng San Aurelio 2nd. Itong structure na to, ginawa namin to for just 21 days ito. Nirush namin kasi yes, kasi yung yung DAR tsaka yung BAI tsaka yung DA, yan. Binigyan nila kami ng opportunity na magkaroon ng ng mga baka imported from Australia. So, yan, may dumating na heifers. Ito naging quarantine facility.
Initially, meron kaming naka-quarantine dito na 58 heads. Tapos, yan, may binigay sa amin na breeding stock na 19. Na, yan, i-multiply din namin. Then, eventually, makapakinabangan din ng... For this dispersal ta? For dispersal. I think eventually, yun din yung plano nila is magkakaroon din ng dispersal para mapakinabangan din ng mga farmers. Okay. Ma-improve yung genetics dito sa Pilipinas. So, ang focus ng program nila, pumili sila ng mga medyo experience sa pag-alaga ng baka para later on itong kumbaga, kasi ang challenge din yan kasi minsan kung ibibigay din nila, i-disperse nila agad, baka hindi na dumami yung breeding stock. True. Lalo kung let's say hindi masyado experience yung mag-aalaga, baka sa katayan na lang didiretso yung baka from Australia. Kaya kami naman, yan ang focus namin is yan, itong 19, i-breed namin. Ang gagawin namin, parang same system din. Mag-upgrade din kami using good genetics. Okay. In fairness, ang ganda rito. Itong area na to. Yung area na to, yan, naka-ano siya, same as yung old farm, may nakapalibot na electric fence. Tapos, nagtanim kami ng iba-ibang grass dito. Mombasa grass, Napier grass. Yung Mombasa, yun, makikita natin yung Napier kasi parang hindi siya masyadong tolerant sa grazing. I-ready lang namin yun para sa mga baka namin na for feedlot purposes. Oo. Yung Mombasa naman, yun yung gagamitin namin for continuous grazing. Kailan dumating to? Kailan dumating to? Itong mga to. Last December 4 yan, nung dumating sila. Nung nag-uusap tayo, wala pa to. Wala pa dito. Ano pala talaga yung property pa lang? Yung mga din tayo dito. Ang bulls. Ito, mix na to ng Australian tsaka yung mga sarili naming baka. Kaya parang, pag tatanungin kami ng mga buyer normally, pure Brahman ba yan? Well, hindi namin mag-guarantee na pure Brahman kasi yung original stocks namin, wala namang pedigree. Oo. Pero gumagamit kami ng pedigreed bulls. Pero kung itatabi nyo naman na sila sa Australian, halos hindi naman siya hindi na nagkakalayo. Kasi Brahman hindi mo ma-identify, actually. Hindi mo ma-identify. Pero yun din kami, careful din kami sa paggamit ng term na parang kung sasabihin namin na pure na yan. Unless may pedigree yun, masabi namin na pure. Pero itong mga Australian, since galing naman sila sa mga reputable na breeder farms sa Australia, yan, masasabi na rin natin na talagang pure yung mga produce nilang mga anak na Brahman. Itong mga brown naman, ito yung mga Simbra. Yung mga Simbra naman, more of ginagamit siya for feedlot purposes. Kasi yung Brahman, di ba, in terms of yung meat quality niya, hindi gaanong maganda compared sa hindi gaanong tender compared sa mga breeds na walang hump tulad ng Simbra. Yung Simbra, may Brahman blood pa rin yan para sa adaptation niya sa heat. Pero may pa rin siya. Krinos siya sa Simmental. Breed from Switzerland para makuha yung characteristics ng Bos Taurus na breed, yung breed na walang hump. And itong Simbra, yan, kaya rin siya na ideal sa mga feedlot situations kasi dahil sa yung combination ng two breeds, magpo-produce ng superior na breed na malaki ang weight gain niya sa feedlot. Yung bulls, pakita ko rin. Ito. Sige. Dun sa 19, meron ding may 17 yung females na napunta sa amin. May 8 na Simmental, 9 na Brahman. Tapos may naiwan na dalawang bull. May isang Australian Brahman tsaka isang Simbra bull. Ito yung Australian Brahman. So yung original farm nyo, existing pa yan? Existing pa rin yan dito. Pero for grazing purposes, medyo kulang na yung area. So, nilipat din namin. Ang ginawa namin, nilipat namin itong mga ibang baka dito. Kasi yun talaga yung, if we're talking about yung breeding ng cattle, yun yung pinaka-ideal talaga na sa early stages ng buhay niya, kailangan talaga i-graze mo yung baka.
Kasi meron pa rin talaga. kasi kung bibigyan mo ng silage based sa computation din namin, mahirap din bawiin eh. Unless mabenta mo at a premium yung baka, okay lang siya bigyan ng expensive na ano. Pero hindi naman kasi lahat din papasa as breeders eh. Meron yung mga rejects. Oo. At kung meron yung rejects, ang mangyayari dyan, yun, hindi mo siya mababawi kung purong silage yung papakain mo. Kaya nagre-resort kami to either grazing, kung kulang yung damo, ang gagawin namin, nakita nyo kanina yung tractor, nag-harvest. Kumukuha kami ng mga waste byproduct na pinapamigay lang ng mga mga farmers. Ganda dito, folks. Pag entrance natin, it reminds me yung yung ranch ni Governor sa si Governor Alba. Ganun yung vibes niya ng entrance, ang ganda. So overlooking talaga na nice. Yun yung tapos nakita nyo kanina may stockpile ng manure dyan. Yung cattle manure dyan, yun yung yun yung kakalat namin sa pasture para hindi na kami mag-fertilize. Papakita ko mamaya ulit yung yun sa video na pakita natin yun, di ba? Electric fence na umiikot-ikot. Sige nga, mag-tour tayo. Tapos itong impounding na to, saan nanggaling ang tubig niyan? Yung impounding na yan, rain-fed na yan. Rain-fed yan? Walang dito, yung spring? Wala. Meron dito may nakita sila, pero maliit? Medyo maliit, kulang. Ito kasi parang yung water impounding area na yan, later on, mapapakinabangan din ng mga farmers dyan sa baba. Yung ginagawa na lang namin is gumagawa rin kami ng ibang impounding areas dito para magamit namin na personal namin. Ito mga calf na to, ito yung mga production namin. Production yun na to. Bale, ginagraze namin sila at hindi namin sila masyadong pinapamper na binibigyan ng expensive na feed. Oo. Paano mo na yan? Who decides na, okay, gawin natin parang mix yung grazing at saka feedlot? Kami naman, what we want is, kailangan namin ng hanggat maaari, meron tayong may buffer kasi we don't know how long this El Nino will last. Oo. Pwede naman namin sila i-graze actually pero ayaw namin antayin dito na maubos yung damo tapos saka kami magpapakain. Parang gusto namin as early as now, naka-ready na yung namin, naka-ready na yung plan B namin. So pag nag-transition sila to relying on just corn stovers, madaling mag-transition back and forth. Ganyan. Kasi pag magta-transition sila, ang tendency niyan, pwede silang pumayat. Tapos, magkaka-impact yun sa breeding program mo. Ito medyo ini-improve pa namin itong lupa, Tito. Medyo hindi pa siya, nag-cut ka, kumbaga, ito, di ba parang na-scrape tong area na to para ma-flatten. Na-scrape tong area. So, ang gagawin namin dyan, kailangan namin i-enrich yung soil. Kalat lang kami ng kalat ng tae. Kailangan mo magbalik ng topsoil. Ng topsoil, babalik lang kami. Yun, yung may ipod dito sa kulungan, babalik namin dyan. Or sa other areas ng farm. Ito may ito hindi rin to pure Brahman, Senepal. Itong lalaki tsaka babae. Ito more of sila, mas heat adapted na humpless na breed ng cattle. Testing namin, yun yung ginawa namin, ang krinos namin sa local na Brahman namin dito to produce this composite. Titignan namin, parang nasa experimental stage pa lang kami, pero titignan namin kung paano yung performance niya compared sa mga yung Brahman dito. Yung corn stovers na yan, medyo yan, yung outer portion niya, yan, medyo may amag pero pinipili na lang namin. Pero yung pwedeng kainin ng baka. Pero you need more water ba? Para right now, para sa area. Sa area. Naman, ginagawa namin dyan dito, nagdidilig din kami galing dun sa mga water impounding. Tapos, same process, kalat ng manure, irrigate. Pag nasa tamang age na yung tanim, itong Mombasa grass, papakain na namin. Ito medyo early pero ang goal kasi namin dyan, gusto na namin pakainan para
fertilize namin ulit before magkaroon ng before umulan. Kasi pag the moment na umulan, medyo mahirap nang pasukin ng manure spreader. So gusto namin most of yung pag-fertilize namin using manure, gagawin na namin ngayon habang dry pa yung panahon. Tapos repeat process, ulit-ulit lang. Over and over again. Tapos ang goal namin, kaya rin kami grazing using the system is gusto rin namin i-prevent yung overgrazing kasi pag yung hindi pa gaanong malaki yung grass, ang tendency kasi niyan, hindi na siya magre-regrow, hindi niya ma-achieve yung laki na na-achieve niya ng previous crop. Hanggang sa overtime, pag paulit-ulit mong ginagawa yun, mamamatay na yung plant. Paano yung interval nun? Kano katagal yan? Interval, mga 2 months. Dito yung every 60 days yan. Pero dapat, yung 60 days na yan, may complete rest. Yung tanim, bigyan mo ng time na mag-recover. Kasi aside from yung manure ng baka, may benefit din yung pag nakakagatan nila yung plant. Merong vitamin B sa saliva nila na beneficial to the plant. Aside from yung pagkalat ng manure, yun, naglalagay din kami ng gumagamit din kami ammo and fish amino acids also. For the grass, nag-aamo ka rin? Yeah, naglalagay din kami ng endorser ka na. Medyo yun na, parang endorser na. Pero either ammo or fish amino acids, yun yung ginagamit namin. You combine them or separately? Separate yung ginagawa namin normally dito. Para talaga ma-maximize yung effect ng isa. Makita talaga. Yeah, makita talaga. Then pag may result ka na, tsaka ka mag-combine. Yes. Probably. Pero nakita namin talagang common denominator dyan is to improve yung talaga health ng soil. Yan talaga yung common denominator dyan. Wala ka pang dito? Wala ka pang accommodation dito? Wala pa dito. Magko-consult pa lang ako sa inyo. Kung ano yung best. Kasi nag-ano pa rin kami ng water Kumukuha pa kami ng tubig. Ng source. Ng water source. Yung nilagay namin dyan ng mga tubo, hindi namin mahugot ngayon So, kailangan namin... Walang pero may nakuha kayong water? Wala? May nakuha kami, meron dito. Meron. Apo. May magaling kung napanood mo yung episode ko na si Agrimac. Yung sila, farm equipments din at saka implements. Tapos, dito sila sa Nueva Ecija. Pero silang tao na magaling na maghanap ng water. Magaling maghanap ng water. Talagang expertise niya. Expertise niya. Yun lang talaga expertise niya. May ginagamit din ba siyang zero resistivity na tool or talagang more of lang talaga siya? More of... Kumbaga, paano niya hinahanap yung dito? Parang I don't remember. Pero parang... I don't know kung gumagamit siya ng tool or siya. Hindi ko maalala. Maalala mo siya? Kung may tool siya or experience. Hindi ko maalala. Ito yung dito. Yung working coral. Kasi ito yung isang important dito. Yung kailangan... Yung base sa experience namin doon sa previous farm, ang gusto ng baka, kaya nahirapan kami nung una na papasukin yung mga baka dahil ang gusto nila yung nakikita nilang bumabalik sila sa herd. Yung kailangan mag-kick in talaga yung herd instinct nila. So gusto nila na parang bumalik in a circle na babalik din, kung aalis sila, babalik din sila sa herd. Yung parang naggaganyan sila. Kasi kung ilalagay lang namin dito na straight, ang mangyayari dyan, sila, may resistance. Talagang parang may pull. Tinatry nilang bumalik dun sa group. So nahirapan kami na i-handle yung mga baka. Kailangan namin ng maraming tao to do it. Ngayon, paano mo na yun? May consultant kami si Dr. Andy Matib. Siya yung nagturo sa amin noon. I see. So yun, paikot yung makita niya, parang may working coral dito tapos iikot sila diyan, papasok doon sa na yan, parang daanan na yan, going to the chute, yung squeeze chute. Yung squeeze chute yan ginaya namin kay kay Sir Alex Mabagos. Yun ang isa sa mga important na kailangan talaga dito sa farm dahil hindi mo rin masabi yung times na magkakasakit yung baka na kailangan mo i-treat. Kailangan talaga meron ka niyan. Mabilis.
Imagine handling yung wala kang ganyan tapos mag-handle ka ng 400 to 700 kilos na baka. Kasi pag ka talagang mag-aaral, Yung research dito. sipag mo. Laking tulong yung tito, yung channel niya talaga. Pero yan, mostly ang pinapanood ko dun talaga yung yung kumbaga ang inaano ko dun yung philosophy ng mga kung paano nila nagawang successful yung operation nila. In behind, Tapos unti-unti yan, pinipick up ko na lang din kung ano yung mga pwedeng matutunan dun. Impress ako kay Sir Rolly at saka kay Sir Edgar. Ganun, Galing nila. Galing ng tandem nila, yung manager and the boss. Yung combination. Galing nila. Parang ang hirap nun. Yung ganong, maka-arrive ka ng ganong, Okay na? Pwede na? Okay na? Okay. So, maglalabas tayo? Maglalabas tayong baka. Ito hindi pa fully mature, parang demo lang. Pero kasi ito may nakatakas na baka kaya nakainan na yung iba dyan eh. Nakatakas sila siguro from the other family. Pero naman yan, as long as trained sila, alam na nila na hindi na sila babalik dun sa dati, yung pinanggalingan nila. Ito lang, hindi na siya electric fence. Electric fence po ito. Pa rin. Pero may kulay. May yung unit. Yan, meron yung portable din dyan na solar panel with battery. Okay. Tapos energizer na makikita natin doon. Okay na, go. Yun, yung at this stage, ayaw mong masyadong gastusan din yung mga baka kasi hindi pa sila masyadong efficient at converting. Oo. Pero the moment na umabot na sila ng 18 months, dun mo sila bigyan ng magandang feed. Para efficient din Anong na age ng mga cattle na to? Itong mga to, dito parang nasa 10 months to a year old. So, meron ng 13, may 13 months na. Ano to lahat? Galing sa sarili mong breeding lot to? Galing na sa breeding yan, tito. Wow. Tapos, right now, meron din yung iba na pregnant na baka. Itong mga to, yung mga Australian later on, itutrain din namin sila sa grazing, pero hindi pa kasi namin pwede ihalo dito sa mga bata kasi baka magkaroon ng aksidente baka pwede silang lapitan natin. Tingnan natin dito. Madami ka pang naiwang stocks doon sa old farm. May around 50 heads doon sa kabila. And eventually, lahat ililipat mo dito? Maintain pa rin ng konti doon, Tito. Yung kaya i-accommodate ng grazing. Yun yung i-maintain doon. Ang goal din natin dyan later on, yung magkaroon ng lalong kumapal tong grass. Oo. Ito kasi scraped so talagang kailangan pa i-improve ulit. Ibalik yung fertility niya. But in the script, why you decided na i-script siya? Hindi niya nila inayaan na rolling hills? Itong part na to para may source na pwedeng taniman ng maayos ng using yung tractor. Okay, kasi hindi makakit yung tractor kasi pag yung curve pero medyo mahirap din mag-maintain ng lupa, mag-fertilize. Nagmamanual. Very laborious din. Ang laking bagay din talaga na na flat yung tinataniman ng lupa. True. Yung minamanage. Ito hindi naman fully pero yun sloping. Pero dati yung itsura niya talagang medyo rolling yung area. Puro rolling hill talaga to. More of rolling area talaga. Ang ganda ng lugar. Yan, electric fence. Tapos ito naman portable na. Sa mga areas na medyo malayo dun sa gilid, naglalagay kami ng portable na electric fencing system. Yung fence na yan, electric fence yan? Electric fence po yan, tita. Tapos after 60 days, mag-regrow. Pero papatubigan namin kasi wala pang ulan. Papatubigan namin, then later on. Relatively young itong grass na Ito relatively young, tapos yan, medyo may iba dyan na medyo mahina na talaga yung soil. Kaya namin i-improve. Meron naman yung areas na makikita nyo green naman. Oo.
So kami naman, ang naging decision namin dyan is yung manure, mas dadamihan namin yung concentration ng manure sa taas. Para yung mag-roll na, na nutrients pababa, yun. Mas even compared sa... Off the record, how much yung binenta? Hindi pa. Parang dami pang room for development, di ba? Pero di ba yung mga napuntahan ko, parang bibihira yung nag-grazing, no? More on confinement. More on confinement. Dahil sa din, Tito, availability din ng lupa talaga. Lupa talaga. Kulang talaga yung lupa for us to have yung sustainable na grazing operation. Oo. Pero kung tutuusin, ito talaga yung cheapest way Ito to pa rin grow talaga. cattle. Kasi yun, sila na yung nagtatrabaho eh. Oo. Sila na yung nagtatrabaho for us, hindi yung parang pag yung cut and carry ay yun, very laborious talaga. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.